Magandang umaga mga kaibigan. Ngayon makinig muna tayo dahil mayroon akong isang kwento na tiyak na mapapaisip kayo. Ito ay tungkol kay Carlos at sa isang punong mansanas, isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo at mga aral sa buhay. Pakinggan nyo at sama-sama nating alamin kung paano maaaring magbigay ng mahalagang aral ang simpleng relasyon ng isang bata at ng kanyang puno. Umpisahan na natin ang kwento. Noong unang panahon, mayroong isang malaking punong mansanas. Araw-araw, isang batang nagngangalang Carlos ang dumadalaw dito. Umiikot siya sa puno, umaakyat sa tuktok nito at kumakain ng mga mansanas habang nagpapahinga sa lilim nito. Mahal na mahal ni Carlos ang puno at ganun din ang puno kay Carlos. Ngunit habang lumipas ang panahon, lumaki si Carlos at hindi na niya madalas dalawin ang puno. Isang araw, bumalik siya sa puno ngunit tila malungkot. "Halika, maglaro tayo," masayang sabi ng puno. "Hindi na ako bata, hindi na ako naglalaro ng gaya ng dati. Kailangan ko ng pera para makabili ng laruan," sagot ni Carlos. "Wala akong pera pero maaari mong kunin ang lahat ng aking mansanas at ibenta ang mga ito. Makakabili ka ng laruan." Masayang kinuha ni Carlos ang mga mansanas at umalis. Hindi na bumalik si Carlos matapos niyang kunin ang mga ito. Nalungkot ang puno pero umaasa pa rin itong muling babalik ang bata. Lumipas ang mga taon at bumalik si Carlos, ngunit siya'y isa ng ganap na lalaki. Masaya ang puno at iniimbitahan siyang maglaro muli. "Hindi na ako makakapaglaro, may pamilya na ako at kailangan namin ng bahay. Matutulungan mo ba ako?" Tanong ni Carlos. "Wala akong bahay pero pwede mong putulin ang aking mga sanga upang makagawa ka ng bahay." Pinutol ni Carlos ang mga sanga at iniwan ng puno na muli na namang malungkot. Paglipas ng mga taon, bumalik si Carlos at muli siyang tinanong ng puno, "Halika, maglaro tayo." "Matanda na ako. Gusto ko na lang magpahinga. Gusto ko ng bangka para makapaglayag," sabi ni Carlos. "Putulin mo ang aking katawan at gawin mo itong bangka para makapaglayag ka." Pinutol ni Carlos ang katawan ng puno at iniwan itong nakabao ng mga ugat. Matagal na hindi bumalik si Carlos hanggang sa siya'y matanda na. Nang bumalik siya, malungkot na sabi ng puno, "Wala na akong mansanas, wala na akong sanga, wala na akong katawan para tulungan ka. Wala na rin akong ngipin para kumain ng mansanas at matanda na ako para umakyat sa iyong katawan. Kailangan ko na lang ng lugar para makapagpahinga," sabi ni Carlos. "Halika, umupo ka sa aking mga ugat." Ang mga ugat ng matandang puno ay isang mabuting lugar para magpahinga. Umupo si Carlos at nakapagpahinga sa tabi ng kanyang matagal ng kaibigan. Masaya ang puno kahit siya'y halos wala nang natira. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong umaga. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang bata at puno, ito ay tungkol sa ating mga magulang. Kapag tayo'y bata pa, lagi tayong umaasa sa kanila, hinahanap ang kanilang tulong. Ngunit habang tayo'y lumalaki, madalas natin silang makalimutan at bumabalik lamang tayo kapag may kailangan. Gayunpaman, gaya ng puno, ang ating mga magulang ay laging handang ibigay ang lahat para sa ating kaligayahan. May isang tanong ako para sa inyo mga kaibigan. Naipakita mo na ba ang pagpapahalaga sa iyong mga magulang habang sila'y nandyan pa? Huwag na nating hintayin na mawalan sila bago natin ma-realize ang kanilang tunay na halaga. O siya, salamat sa pakikinig mga kaibigan. Naway sumigla ang inyong pakiramdam at nagkaroon kayo ng inspirasyon ngayong araw. Samahan niyo akong muli bukas sa Kwentuhan sa Umaga para sa isa na namang kwentong puno ng aral at inspirasyon sa ating buhay.